Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong pagninilay ay ang mabuting balita ayon kay San Marcos, chapter 7, verses 31 to 37. Sa bahaging ito ng mabuting balita ayon kay San Marcos ay binabanggit na dumating si Jesus sa Decapolis, isang lugar ng mga hintil. Mga taong mistulang bingi, pipi, bulag at pilay, mga kapansanang sagisag ng bunga ng kanilang hindi pagtiwala at pagsalig sa Diyos. Sa puntong ito, magandang banggitin na ang diin ng mabuting balita ay ang mga ginawa ni Jesus kaysa sa kanyang mga turo. Mapapansin natin ito sa pagturing na ibinigay ni Jesus sa isang lalaking bingi at pipi na ipinamanhik sa kanya para ipatong ang kanyang kamay. Subalit, higit pa sa pagpatong ng kanyang kamay, ang ginawang pagturing ni Jesus sa lalaking may kapansanan. Dati-rati ay nagpapagaling si Jesus habang nanonood ang mga tao sa paligid. Subalit, maituturing nating personalized treatment ang ibinigay ni Jesus dahil inilayo niya sa karamihan ang lalaki, saka sinabi sa lalaki na Ephphatha, na ang ibig sabihin ay mabuksan. Nakarinig nga ang lalaki na wala ang pagkapipi at nakapagsalita ng malinaw. Ano ang mensahe sa akin, sa atin, ng Ebanghilyong ito? Sa Panginoon, ang bawat isa ay unique, espesyal, mahalaga, at mahal niya. Sa aking pagsabuhay ng pananampalataya sa kasalukuyan, saan ako naging bingi at pipi? Biglang sumagi sa isip ko, rampant ngayon ang gender issue at kasabay nito ang same-sex marriage at same-sex union. Bilang katekista, alam kong may responsibilidad akong magkatekesis sa isyong ito. Pero napipipi ako. Ayaw ko kasing masabihang judgmental, unloving, o pakialamera. Pero maraming mabuting itinuturo ang simbahan sa paksang ito na nagbibigay liwanag at tulong sa mga kapatid nating manampalataya na apektado ng isyong ito. Sabi ng simbahan, teach the truth in love. Sa mga katropa kong bingi at pipi, tara, magdasal tayo at tingin natin kay Jesus na sabihan rin tayo ng Ephphatha. At para naman sa mga kapatid nating affected ng gender issues, let us ask Jesus to touch their hearts, to deal with them, each of them in a unique way that is best for them.